Mapanghilom na haplos ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay dinagsana siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatirapa sa kanyang paanan. At ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay, upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa po ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapagpamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata. At sa 3 alagad, sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita cumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Paghaplos mga bata ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Kapag tayo ay may sakit, hinahaplos tayo ni nanay o ni tatay at sa pamamagitan ng kanilang mga haplos, unti-unting bumubuti ang ating pakiramdam hanggang sa gumaling tayo. Kapag tayo ay umiiyak at nalulungkot, hinahaplos tayo ng ating magulang at sa pamamagitan nito, unti-unting pumapanatag ang ating kalooban at nawawala ang takot o lungkot na ating nararamdaman. Kaya naman ang haplos ay walang katumbas mga bata. Kahit pinakamamahaling gamot ay hindi kayang tumbasan ang mapaghilom o nakakagaling na kapangyarihan ng haplos. Sa ating kwento, hiniling ni Jairo na ipatong ni Kuya Jesus ang kamay nito sa anak niyang babae, sapagkat nag-aagaw buhay na ito. Naniniwala si Jairo na haplusin lamang ni Kuya Jesus ang kanyang anak ay gagaling na ito. Ngunit pagdating nila sa bahay, nalaman nilang patay na ang bata. Ngunit hinawakan pa rin ni Kuya Jesus ang bangkay at muli itong nabuhay. Sa pamamagitan ng mapaghilom na haplos ng Diyos, ang imposibleng mangyari ay naging totoo.
Isang pagpapakita ito sa atin mga bata na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang kapantay at hindi mahahadlangan kahit pa ng kamatayan. Sabi nga sa Katesismo ng Simbahan, ang pag-ibig ng Diyos ay katulad ng pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Ang pag-ibig na ito ay higit na mabisa kaysa sa pag-ibig ng ina sa kanyang anak. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kaya naman ang kwentong ating narinig ay nag-aanyaya sa atin na laging magtiwala at manampalataya sa pagmamahal ng Diyos. Kahit may dumating na mga problema o pagsubok sa ating buhay at pamilya, lagi tayong magtiwala na hahaplusin at sasamahan tayo ni Kuya Jesus sa araw-araw nating buhay. Paano natin mararamdaman ang paghaplos ng Diyos sa ating buhay? Tandaan natin lagi mga bata na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, siya ay buhay at patuloy na kasakasama natin at gumagabay sa atin sa pamamagitan ng mga taong nasa ating paligid. Hayaan natin na maramdaman ang mapanghilom na haplos ng Diyos sa katauhan ng mga taong mabuti at may malasakit sa atin. Gayon din, hayaan natin na maging instrumento tayo ng kanyang pagmamahal. Hayaan natin sa pamamagitan ng ating paghaplos, magiging mga kamay at paa niya tayo sa mga kapatid nating may sakit, nalulungkot at may problema sa buhay.